Isa po mapapansin natin, bilang sa ating panimula, na ang ating mga anak, sila po ay may mga katangian na hawig sa atin, sa ating mga magulang. Napansin niyo na ba yan sa inyong mga anak? Mapapansin niyo na yung ating mga anak, o yung mga anak, sila ay may hawig sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang hitsura. Diba? Sa kanilang mga mannerism, sa kanilang mga kilos, at pati na rin sa mga ugali at pinapahalagahan nila. So mapapansin natin, andun yung hawig, kamukha, di ba? At mapapansin niyo po, kapag sa isang family, merong isang doktor, o kaya merong isang teacher, mapapansin niyo kagad, generally speaking, yung mga anak susunod. May lalabas din dyan doktor, may lalabas din dyan teacher. Mapapansin niya, of course, may mga exception, pero generally po, yan po ang mangyayari talaga. Okay? Halimbawa, sa aming family, Jornales family, kami po ay, lahat ay teachers. Kuya Ariel ay teacher siya ng simbahan. Preacher siya, at the same time, siya ay teacher sa isang Bible school. Si Ate Cynthia sa isang public school, high school. Si Jasper, ganun din, teacher din siya sa isang church, at the same time, teacher din siya sa isang public school. Ako, teacher ako ng simbahan. Ito, nagtuturo ako. Okay? So, somehow, sa amin, lahat kami ay teachers. At lumalabas dito sa aking mga anak, sa aking family. Sa pamilya ko, si Damaris, nakagraduate na sa Edo bilang teacher. At pagkatapos si Deborah, 2 taon na lang, graduate na rin bilang teacher. At pagkatapos, si Dorcas, sabi niya, ayaw daw niya maging teacher. Ang sabi niya, gusto niya maging special teacher. Special teacher, kasi gusto daw niya teacher sa mga special child o children. Okay? So, sabi ko, anak, teacher ka pa rin. Teacher pa rin yan. So, lumalabas talaga. Kung sino yung magulang, lalabas yung katangian sa mga anak at pinapahalagahan ng mga anak. Bakit po natin tinatalakay ito? Kasi po, ang topic natin ay ang pagiging anak ng Diyos. Pagiging anak ng Diyos. Ito po ang paksa natin, pagiging anak ng Diyos. Pansinin niyo po kaagad sa 1 John chapter 3, verse 1a. 1 John chapter 3, verse 1a. Ang sabi po rito, how great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. Ito po ang sabi ni Apostle John. Mapapansin niyo po yung pakiramdam doon sa tono o sa pagsasalita ni Apostle John, siya ay namamangha. How great is the love the Father's lavish on us, that we should be called children of God. Parang si Apostle John, parang hindi siya makapaniwala. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos para tayo ay maging anak niya. So ito yung mapapansin natin. Kaya nga po ang pinakamensahe po natin ngayong gabi ay yung mensahe na nagsasabi, ang mga anak ng Diyos ay kahawig ng Diyos. Okay? Ang mga anak ng Diyos ay kahawig ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kahawig ka ba? Kahawig? Mapapansin po natin dito, gusto ko agad linawin para maging klarado. Pastor, ang ibig mong sabihin, kahawig ang Diyos. Hindi po ito nangangahulugan na ito po ay nagsasabi na tayo ay magiging Diyos. Hindi po tayo magiging Diyos. Okay? At pangalawa, hindi rin po ito nangangahulugan na tayo ay magiging kamukha natin siya sa physical na anyo. Bakit? Kasi ang Diyos ay Espiritu. So, hindi po ito ang ibig sabihin ng kahawig natin ang Diyos. Ang ibig sabihin po na kahawig natin ang Diyos ay may katangian siya at pinapahalagahan na makikita sa atin bilang kanyang mga anak. Na dapat makita sa atin kung siya ang ating Ama. Meron siyang katangian, pinapahalagahan na mahalaga na makita sa atin bilang kanyang anak. Ito po ang ibig sabihin ng salitang kahawig.
ng Diyos. Kamukha ng Diyos. Yung katangian niya, yung pinapahalagahan niya, yun din ang katangian natin. Yun din ang pinapahalagahan natin. Kaya nga, dito makikita natin sa teksto ng pag-aaralan natin, ano ba yung mga katangian at pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos? At tingnan po natin, bago po yun, tingnan muna natin yung unang bahagi, pagiging anak ng Diyos. So, tingnan po natin ang pagiging anak ng Diyos. Sino ba ang itinuturing na anak ng Diyos? Sino ba ang tinuturing ng Diyos na kanyang anak? Alam niyo po, gusto ko agad sabihin sa bawat isa sa atin na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Sa katunayan, sa Bible, mapapansin po natin may tinutukoy na anak ng Diyos at anak ng Diablo. Nalala ko dati nung papunta ako nasa C5 ako, pauwi ako rito, nakita ko kaagad, hindi ko alam kung sa C5 o sa SLEX, may nakita ako agad na malaking poster. At ang sabing ganoon, "We are all children of God." Maganda yan, di ba? Pero actually, sa Bible, hindi po sinasabi na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos dahil sa presensya ng kasalanan. Sa katunayan, sa Bible, sa Biblia, may tinutukoy din na anak ng Diablo. Okay? So, may anak ng Diyos at may tinutukoy din na anak ng Diablo. Okay? Huwag kayong tumingin sa katabi nyo, ha? So, mapapansin po natin dito, pansin niyo po sa 1 John chapter 3, verse 10, sa unang bahagi. "This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are." Diyan palang maliwanag na eh. May dalawang tinutukoy. Anak ng Diyos o anak ng Diablo. So, mapapansin po natin, kaya nga, mahalaga po yung tanong, paano tayo magiging anak ng Diyos? Sino ang tinuturing ng Diyos na kanyang anak? Ang una po, mapapansin natin, hindi po tayo magiging anak ng Diyos, hindi po tayo magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging kasapi ng reliyon. Maraming tao nag-iisip, ako pag miyembro ako ng isang reliyon, anak ako ng Diyos, bakit miyembro kaya ako ng Parola Grace Christian Fellowship? Ako ay anak ng Diyos. Kapatid, hindi yan ang paraan para ikaw ay maging anak ng Diyos. Sa katunayan, sa Revelation, sinabi doon yung mga Jews, yung mga reliyosong Hudyo, sinabihan sila na sila ay anak ng Diablo. Very strong yung salita. At mapapansin din natin, hindi rin po tayo nagiging anak ng Diyos dahil sa ating sariling pagsisikap o mga mabubuting gawa. Siguro kapag makakaabot ako ng ganitong level, baka maging anak ako ng Diyos. Okay? Baka siguro kapag natupad ko ang lahat ng kautusan, ako ay magiging anak ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi po ganoon ang paraan. At imposible tayo maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap dahil sa presensya ng kasalanan. Halimbawa niyan, ang mga Hudyo ulit. Ang mga Hudyo, mapapansin po natin, sila po ay mga religyoso at nagsisikap sila para maging matuwid sila sa harapan ng Diyos. Pero ano sabi sa kanila ng Panginoon Jesus? Sa John 8:44. Pansinin niyo po sa John 8:44. Ang sabi niya, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies." So, pansinin niyo ito yung mga Hudyo, napaka-reliyosong tao. Sumusunod sa kautusan na pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Napaka-legalistic. Dinagdagan pa nila ang kautusan. Ano sabi gano'n ni Jesus sa kanila? Hindi kayo anak ng Diyos. Anak kayo ng Diablo. Kaya galit yung mga Hudyo sa kanila. At sinabi niya, "You want to carry out your father's desire." Ayaw yung panghawakan ang katotohanan.
obvious lamang po, hindi tayo magiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging religyoso, sa pagiging kasapi ng reliyon, at sa pagiging sariling pagsisikap natin. Hindi tayo pwedeng maging anak ng Diyos sa pamamagitan nun. Kaya nga, paano tayo magiging anak ng Diyos? Paano ikaw at ako ituturing na anak ng Diyos? Ito po, mapapansin natin, ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus. Mapapansin po natin yan sa John 1:12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagtiwala kay Jesus at sinabi mo kay Jesus, Lord, ako ay makasalanan, kailangan kita bilang Panginoon. Ikaw na po ang masunod. Kailangan kita bilang tagapagligtas. Ikaw lamang po ang pinagtitiwalaan ko para sa aking kaligtasan. Nasabi diyan, bibigyan ka ng karapatan, binigyan ka ng karapatan maging anak ng Diyos. Mapapansin po natin din yan sa Galatians 3:26. Ang sabi diyan, you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ito ang linaw-linaw. Black and white sinabi, gusto mo maging anak ng Diyos? Sumampalataya ka kay Kristo Jesus. Ito ang tanging paraan para ikaw ay maging anak ng Diyos, para ako ay maging anak ng Diyos. Mapapansin po natin, kaya nga, mula sa mga talatang ito, kung wala pa si Jesus sa puso mo, kung di pa siya ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kapatid, ito ang malungkot na balita. Hindi ka anak ng Diyos. Ay, pastor, huwag kang ganyan, ha? Huwag kang ganyan. Hindi yan galing sa akin. Galing yan sa Bible. Kaya nga, napakahalaga, sino si Jesus sa buhay mo? Alam mo, sa totoo lang, pag mamamatay tayo, hindi matatanungin ng Diyos, anong religion mo? Hindi tatanungin ng Diyos, saan ka ba kasapi na grupo? Hindi yan tatanungin ng Diyos. Alam mo, pag mamamatay tayo, isa lang ang tanong, sino si Jesus sa puso mo? Siya ba ang naging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Yun lang, isang tanong lang yun. Habang ikaw ay nabubuhay sa mundo ito, si Jesus ba ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Ano sabi ni Jesus Christ sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ito ni Jesus Christ mismo. Kaya huwag natin isipin na maraming daan papunta sa Diyos. Ay, hindi. One way lang papunta sa Diyos. At yun ay walang iba, si Jesus Christ. Kaya nga, babalikan kita ulit. Sino si Jesus sa puso mo? Sigurado ka na ba na ginawa mo si Jesus? Gumawa ka ng decision. Lord, mula ngayon, ikaw ang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kung hindi mo pa ginagawa ang decision na yan, kapatid, believe it or not, sad to say, hindi ka pa anak ng Diyos. Kasi ang tanging paraan para maging anak ka ng Diyos sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Ang pagiging anak ng Diyos ay kapahayagan ng kanyang masaganang pag-ibig na ibinuhos sa atin. Alam nyo, ang sabi nga di ba? How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Alam nyo, ang sabi dyan, lavish. Alam nyo ba sa Tagalog ng lavish? Labis. Labis. Yun po talaga, sobra-sobra. Yun po ibig sabihin ng lavish. Kaya sa Tagalog niyan, labis. Labis lang. Diba? Kaya parang katulad siya ng tubig. Hindi siya patak. Hindi. Buhos. Bulwak ang tubig. Nalala ko nung kami ay nagbakasyon sa Real Quezon. Nung kami ay nagbakasyon doon sa bahay na tinira namin, kakaiba talaga ang bahay na yon.
Hindi naman siya haunted house. Pero kakaiba talaga. Kasi ang gripo doon, bawal patayin. O, di ba dito ang gripo pinapatay? Hindi ganun. Sinasara, ibig sabihin ko. Sinasara ang gripo. Dito sa atin. Sa kanila hindi. Bawal isara ang gripo. Nakalagay pa doon sa lababo. Nakalagay doon, huwag isara ang gripo. Multa, 1,500 pesos. Isipin mo, may multa pag sinara ang gripo. Ibang klase. Talagang yung gripo sa kusina ay 24 hours a day, 7 days a week. Talagang tuloy-tuloy ang tubig. Bawal patay kasi ang dahilan daw, pag pinatay, pumuputok yung mga tubo sa paligid. Kasi yung tubig nila, tinusok lang doon sa falls. May marami kasing falls doon talon. Tinusok lang. At pagkatapos, nakabukal. Kaya ang lamig, kahit tirik na tirik ang araw, ang tubig akala mo galing sa rep. Meron doon swimming pool. Hinukay lang. At tapos sinemento, kinulayan lang. Pero, sawa ka naman sa tubig. Talagang 24/7 overflowing ang tubig. Ganon. Bumubulwak talaga. Sinundan nga namin yung linya ng tubo. Ando nakasaksak sa falls. Nakaganon lang sa pulso, mga ganyang kalalaking tubo, nakasinaksak lang sa ilalim ng falls, nakasaksak lang gano'n. Gano'n na. Dare-diretso na yun. Doon ko na naintindihan kung bakit bawal isara ang gripo. Kasi puputok talaga sa lakas ng pressure ng tubig. Ganun ang picture. Bumubulwak. Dumadaloy, tuloy-tuloy. Ang sabi niya ni Apostle John, kaya mangha-mangha siya. How great is the love the Father has lavished on us. Abundantly ibinigay sa atin. Sobra-sobra. Kaya si Apostle John, mangha-mangha siya. Ako, tatawagin akong anak ng Diyos. That we should be called children of God, and that is what we are. Alam niyo po, ang pagiging anak natin ng Diyos ay dahil sa napakasaganang pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya nga, ang hamon ko sa bawat isa sa atin, huwag mong tanggihan ang napakadakilang pag-ibig na ito ng Diyos na inaalok sa iyo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Huwag mong tanggihan. Napakasagana ng pag-ibig na inaalok niya sa iyo sa pamamagitan ng Jesus Christ. So ito po ang unang bahagi. Ang unang bahagi, ang pagiging anak ng Diyos. Ang ikalawang bahagi naman na titingnan natin sa pagiging anak ng Diyos ay yung mga katangian at pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos. At ito po ay galing sa Diyos. Yung mga katangian to, yung pinapahalagang to. Titingnan muna natin yung unang bahagi sa pagkakataon to at sa mga susunod ay yung ikalawang bahagi. Pero bago natin tingnan yan, sa 1 John 3:1b, meron binanggit dyan. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Sabi ka nun, ang sanlibutan, tinutukoy dyan, ay yung sistema ng sanlibutan at yung mga tao na umaayon sa takbo ng sanlibutan, ang sabi niya, hindi tayo nakikilala. Hindi nakikilala ang mga anak ng Diyos. At sinabi rin dyan, dahil hindi nila nakikilala ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesus mismo. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, na ang mga katangian at pinapahalagahan natin bilang mga anak ng Diyos, walang kabuluhan sa sanlibutan. Kahangalan to sa sanlibutan. Halimbawa, mamuhay ka ng kabanalan, ay corny yan. Wala, killjoy yan. Di ba? Yung sasamba ka sa Diyos, maglilingkod ka, ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Corny yan. Corny yan. Hindi nila maintindihan yan. Mas maintindihan nila
na pumunta, mas exciting na pumunta doon sa MOA at mag-party-party doon at mag-take ng mga ecstasy hanggang sila ay tumumba. Yun ang resulta. Yun ang exciting. Pero kung a-attend ka sa church, makikinig ka pa doon sa maitim, ang gabi, ay, boring yan. Boring yan. Di ba? Hindi yan naiintindihan ng sanlibutan. Killjoy yan. Okay? Alam nyo, ang tingin ng mga tao sa sanlibutan to, na ang mga mananampalataya sa Panginoon Jesus ay mga panatiko o hangal. Hindi nila naiintindihan ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan at kalakasan. Magkaiba talaga. Kaya nga, nalala ko nung dati, nung college student ako, pagkatapos namin mag-exam, yayayain na ako ng mga kaibig classmate ko. Sabi sa akin nun, "Oh, June, baka pwede tayo ano, punta tayo doon." Sabi ko, "Saan yung doon?" Sabi niya, "Doon sa, yung kumukuti-kutita." Kasi sa bandang Maynila, doon sa kumukuti-kutita. Patay sindi ang ilaw kahit hindi Christmas. Mag-relax tayo doon, na ba? Tapos sasabihin ko sa kanya, ayoko. Uwi na ako. Sabi ko, parang hindi nila maintindihan. Anong klaseng tao ka? Lalaki ka ba? Bakla ka siguro. Kurutin kita dyan. Parang hindi nila maintindihan. Alam mo, nalala ko yung barkada ko dati sa high school. At pagkatapos, nalala ko nung niyayaya ako. Meron kaming gimmick na gagawin. Deep inside, sinasabihan na ako ng Panginoon na stop na. Kung anak, sabi niya, kung talagang gusto mo sumunod sa akin, i-give up na yan. So I said, "Lord, tulungan mo po ako." Tapos later on, niyayaya ako. During those time, young people fellowship. Alam mo, sabi ko sa kanila, "Bro, pasensya na, may young people's fellowship ka." Ano yung young people's fellowship? Ano yun Young people's fellowship. Yung fellowship ng mga kabataan. Ano mang ginagawa doon? Nag-aaral kami ng Bible. Kumakanta kami. Ano yun? Killjoy yun. Sinasabihan ako. Killjoy yan. Ano yan? Walang katuturan. Sinasayang mo lang oras mo dyan. Tapos later on, sabi ko, okay na, alis na lang ako. Hindi nila maintindihan. Kaya huwag kang magtataka. Pag ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang magtataka, hindi ka maintindihan ng mga tao sa paligid. Alam mo bakit? Kasi wala silang kaugnayan kay Jesus. Wala silang relasyon kay Jesus. Yung source ng kaligayahan, ng kalakasan natin, hindi nila nararanasan yan. Hindi nila nararanasan yan. Corny kaya sa kanila yan. Okay? Ito yung pinapakita sa atin. Kaya yung mga katangian at mga pinapahalagahan natin bilang mga anak ng Diyos sa sanlibutan, ay nonsense yan. Nonsense yan. Kaya huwag kang magtaka. Isa maiinis na sa'yo yung mga tao sa paligid. Isa maiinis na sa'yo, ayan na si Father. Ayan na si Father. O sasabihin sa'yo, ayan na, si Banal. Okay? Sasabihan ka ng gano'n. Okay lang yun. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan yung kalagayan mo. Now, tingnan lang po natin, ano mga katangian na pinapahalagahan ng mga anak ng Diyos. Ang una po ay may pag-asa dahil sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. May pag-asa dahil sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Kapatid, ito yung katangian. Bilang anak ng Diyos, mayroong pag-asa ka. At the same time, ito yung pinapahalagaan mo. Alam niyo po, yung pag-asang to, hindi na to parang pangkinabukasan. Kundi ito ay may kabuluhan sa pangkasalukuyan. Makikita natin ito mamaya. Dahil sa pag-asang to, sa nakikita mo sa kinabukasan, na ipinapahayag ng salita ng Diyos, andun yung direksyon ng buhay mo. Yun ang nagiging gabay ng iyong buhay. So, tingnan po natin. May pag-asa dahil sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ang sabi sa 1 John 3:2, "Dear friends,
Now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ang sabi dyan, but we know that when He appears, so pinapahayag dyan, yung second coming, yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Katulad po yan ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. And to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Nagliligtas sa atin sa nalalapit na kaparusahan. Dito mapapansin po natin, ang pag-asa natin ay wala sa sanlibutan nito. Wala ito sa pera o sa dami ng material na bagay. At wala ito sa ating sariling kalakasan. Ang pag-asa natin bilang mga anak ng Diyos, wala sa mga politiko o leader ng bayan. Nalala ko nung dati, nung kasagsagan tawag dito, ng campaign, meron doon pinakita pa yung babae, umiiyak pa. Sabi gano'n, sinabi yung pangalan ng kandidato, ikaw ang pag-asa ng aming bayan. Ano yan, Diyos? Hindi ko nga binoto yun. Ano yun, Diyos? Ikaw ang pag-asa ng aking bayan. Sabi ko, kawawa ng babae ito. Matutuliro ito kung alam lang niya. Okay? Pero, ikaw bilang anak ng Diyos, ang pag-asa natin, pag-asa natin, ay hindi nakabatay sa mga politiko, sa leader ng bayan. Bilang mga anak ng Diyos, ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Jesus at sa Kanyang muling pagbabalik. Ito ang katangian mo bilang anak ng Diyos. Meron kang solidong pag-asa. At yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang solido mong pag-asa. At ang Kanyang muling pagbabalik. Alam niyo po, sa second coming ni Jesus Christ, ang laki ng pagkakaiba sa unang pagbalik niya dito sa mundo. Sa first coming, pumarito si Jesus Christ, isinilang siya bilang isang sanggol. Ang cute-cute, napakaliit, inosente. At wala pa nakakaalam. Ang unang nakaalam, mga taong outcast pa, yung mga pastol. Sa kanila unang binigay yung mensahe. Isipin nyo, wala pa ano nakakatakot nakakamangha sa baby? Ang liit niyan, di ba? Yan ang first coming ni Jesus Christ. Pero sa second coming ni Jesus Christ, iba na. Majestic. Sa second coming ni Jesus Christ, He is the King of Kings, Lord of Lords. Sa second coming ni Jesus Christ, kasama niya ang buong mga anghel. At sabi nga yung thunder, kumukulo, kumikidlat. At ang sabi nga, this time, hindi lihim. Bawat tao sa mundo, makikita na bababa siya, taglay ang kaluwalhatian ng hari ng mga hari. To the point, ang sabi sa Philippians chapter 2, pag makikita siya, lahat ay luluhod. Wow! At pag siya ay muling bumalik, ano ang mangyayari? Ano ang mangyayari pag muling bumalik ang Panginoong Jesus? Ito po ang titingnan, makikita natin. Pag muling bumalik ang Panginoong Jesus, katapusan ng mundo. Katapusan ng mundo. Pansinin niyo po, sa 2 Peter 3:10, but the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Lahat lulusawin sa matinding init, sa apoy. Imagine niyo, ano? Sabi nila, baka malulusaw ang mundo sa pamamagitan ng mga nuclear bomb. Pero sa tingin ko, baliwala yan. Hindi yun. Kasi sinasabi dyan, yung heavens will disappear with a roar. Magkakaroon ng cosmic
problema talaga. Mapapansin natin sa verse 12, dinaretso na. That day will bring about the destructions of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. So ito yung mapapansin natin, ano? Alam niyo, sa totoo lang, kung magiging aware kayo sa nangyayari sa kalikasan natin ngayon, mapapansin niyo talaga malapit na bumalik ang Panginoon Jesus. May mga signs na. Ang global warming, yung nagiging chaotic ang climate, di ba? Mapapansin natin, mga nakaraang araw sa Germany, nagkaroon ng sobrang baha na alaundoy. Nung nakikita ko nga, halos lubog yung first floor. Diba na, lubog na yung bahay. Sabi ko, ano to, undoy? Sabi ni Chris, bihira daw. Hindi sila sanay na nagkakaroon ng gano'n sa Germany. Isipin mo yun, ha? Tapos, mga nakaraang buwan, nagkaroon naman ng wildfire sa Canada na talagang grabe. Lahat ng forest nila, sinunog. Mapapansin natin, there is something wrong na nagkakaroon na ng problema ang nature, ang paligid natin. Kaya nga, nagpapahegla na papunta na tayo doon. Isa pa, na mapapansin natin, pag muling bumalik ang Panginoon Jesus, pag-uhukom, ibig sabihin katapusan ng masama. Dito, makikita po natin, ang sabi dito sa Matthew 13, 41 to 42, anong sabi dito? The Son of Man will send out His angels, and they will weed out of His kingdom everything that causes sin, and all who do evil. They will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Subukan niyo paandarin yung imagination niyo, ha? Ang sabi diyan, darating ang anak ng tao, si Jesus Christ, at susuko niya ang mga anghel, at bubunutin ang lahat ng pinagmumulan ng masama, at gumagawa ng masama, at itatapon doon sa naglalagablab na pugon. Ito pa ang picture na imagine niyo. Magkakaroon ng pagtatangis. Alam niyo yung pagtatangis, weeping, hindi yan turo ng luha. Hagulgul yan. Pagtatangis, yan ay nag-expression na merong matinding pain, pagdurusa, paghihirap na nararanasan. Dinagdagan pa ng description, gnashing of teeth, nagingit-ngit ang ngipin. Alam niyo, yan po ay mga picture na pinapakita, darating ang matinding pagdurusa. Saan? Doon sa mga pinagmumulan ng masama at gumagawa ng masama. Kaya nga, katapusan nito ng paghukom, katapusan ng mga masasama. Anong ibig sabihin niyan? Ikaw bilang anak ng Diyos. Alam mo ibig sabihin niyan sa iyo at sa akin? Dahil sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ay, by the way, may nakaligtaan ako na talata. Sabi niya, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. That is the second death. Nakakatakot yun, ano? Nakakatakot siya talaga. Kaya nga, ang ibig sabihin niya sa inyo at sa akin, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Huwag tayong umayon doon sa, kumbaga, hatak ng ating paligid na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi lahat ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay mapaparusahan. Bilang picture lang, illustration lang, di ba, pag namamangka, mas madali kapag mamamangka ka ayon sa current, ayon sa flow ng agos, di ba? Mas madali yan, walang ka-effort. Sabi nga sa comics just row according to the current. Madali yan. Pero, ang problema sa ganitong kalagayan, susunod na picture, ayan. Papunta na, doon naman. Rowing harder doesn't help if the boat is headed in the wrong direction. Ay, lalo kang mahahatakin ka. Alam mo, naranasan ko yan nung kami nasa Kaliraya.
Alam niyo sa Kaliraya, di ba, man-made lake yun? Yun ay ginagamit para magkaroon ng kuryente. Nasa tuktok yun ng bundok. At pagkatapos, andun yung lake. Mapapansin nyo kagad, pag nasa Kaliraya kayo lake, meron siyang agos. Sa isang direction lang. Nalala ko nung dati, kapag lumalangoy kami doon, ang dali lang magpaagos. Pero isang araw, natatanda ko, dumaan kami doon sa gilid ng Kaliraya Lake, may nakita ako doon. Nasabi ko, hindi na ako magpapaagos sa alon. Kasi nakita ko talaga, mayroong butas. Siguro ang butas kasi laki ng stage nito, baka mas malaki pa. Hinarangan lang nila, parang legal lang ng fence. Lahat ng tubig papunta ron. Yung pala yung tubo na pababa sa bundok at nag-create ng kuryente. So lahat ng tubig papunta ron. Aba, nung nakita ko yun, ay hindi na ako magpapaagos. Hindi na. Ay, nakakatakot kaya. Kahit may fence ka, pag nandun ka na sa malapit mamaya biglang makalusot ka. Ikaw ang kuryente ngayon. Nakakatakot kaya. Kaya buwan nung nakita ko yun, nalala ko, hindi na ako nagpapaagos. Kasi sarap kayo magpaagos yung naka-floating ka lang, o kaya meron kang bangka, tapos, minsan ginagawa ko lang doon, nakakulang ako, kusa siyang maagos. Dire-diretso lang yun. Ang sarap kaya. Automatic. Nung nakita ko yung butas na yun, hindi na. Delikado pala yun. Now, anong point niya? Minsan nahihirap, yung agos ng takbo ng sanlibutan, ang dali nang sumakay sa agos, sa uso, sa pinapahalagahan ng paligid natin. Di ba? Minsan, mas mahirap yung manindigan. Mas mahirap yung mamuhay na hindi ayon sa takbo ng sanlibutan. Mahirap kaya. Pero alam mo, ito ang makakatulong. Pag alam mo kung ano nasa dulo, ay hindi talaga ako magpapaagos. At ito ang maganda. Ipinapakita ng Bible, may paghuhukom. Lahat ng pinagmumulan ng masama, lahat ng gumagawa ng masama, mapaparusahan. Itatapon sa lalagablab. Kaya nga, pag makikita natin yun, hindi na. Ayoko magpaagos. Maninindigan tayo. Kasi nakikita mo Nakikita mo yung dulo. Ang isa pa, ay yung, sabi nga sa 1 John 3:3, may intindihan natin to, everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure. Kaya nga, ito ang kapuluhan niyan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Pangatlo, pag muling bumalik ang Panginoon Jesus, magkakaroon ng bagong katawan. Magkakaroon po ng bagong katawan. Philippians 3:20-21. Ang sabi po diyan, but our citizenship is in heaven. We eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Ibig sabihin, itong katawang ito ay papalitan ng katawan ng katulad ng Panginoon Jesus nung siya ay muling nabuhay. Napansin niyo yung katawan ng Panginoon Jesus nung siya ay muling nabuhay? Di ba? Glorified body ito Hindi na ito yung dating katawan niya, kundi ito yung katawang panlangit o maluwalhating katawan. At ang sabi diyan, yun din ang ipagkakaloob sa atin. Kaya nga sa totoo lang, napakaganda nito. Meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi alam mo sa reality lang, sa katawan panlupa natin, nararamdaman talaga natin, merong deterioration. Oo. Naniniwala ba kayo doon? Siguro sasabihin, Pastor, ikaw lang. Hindi kaya, ikaw rin kaya. Oo, lahat tayo mapapansin nyo. May deterioration na nangyayari sa ating katawan. Whether we like it or not, believe it or not, yun po ang katotohanan. Tingnan ninyo ang picture nyo nung kayo ay bata pa. Nakita nyo? Pag nakita nyo yung picture nyo, sasabihin nyo, nakaraan na. May deterioration na talaga. Oo, di ba? Meron kaya kami picture dyan sa baba, kami dalawa ni Chris. Nung bago kami ikasal,
That was more than 20 years ago. Kami dalawa ni Chris, akbay-akbay ko si Chris. Nung tinitingnan ko yung picture na yun, sabi ko, fresh na fresh. Sariwang sariwa. Pero ngayon pag tinitingnan ko, no comment. Buti na lang may bagong katawan na darating. Di ba? Dati nun, kapal-kapal ng buhok. Ngayon, walay buhok na. Ano ba yan? Nangyayari talaga, kailangan natin aminin, tanggapin. That's the reality ng ating katawan. At eventually, kung di pa babalik ang Panginoon Jesus, mararanasan natin yung kamatayan. Alam niyo, nakakatakot ang kamatayan pag wala kang pag-asa. Sa totoo lang. Hindi mo kayang harapin ang kamatayan kung wala kang pag-asa. Minsan nalulungkot ako doon sa mga tao na pagtatanong mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Ewan ko. I don't know. Parang okay lang sa kanila. Siguro hindi pa nila kasi nararamdaman yung... Siguro isip nila malayo pa ang kamatayan, hindi pa reality. Pero sigurado kung pag yan ay nandun na sa balik ng karamdaman at later on, nandun na siya, sasabihin niya, saan ako pupunta? Ewan ko. Ay, sa tingin ko, maghahanap siya talaga ng sagot. Maghahanap siya talaga. Napakahalaga sa atin yung tinatawag ng pag-asa. Haharapin mo yung kamatayan na may pag-asa ka. Alam mo, this is not the end. This is just a new beginning. Alam mo po, naranasan ko talaga, nalala ko na dati, sumakay ako ng aeroplano. Nung sumakay ako ng aeroplano, doon ko talaga, akala ko hindi na ako makakabalik. Maliliit pa yung mga anak ko, wala pa si Dorcas. NPD ako ng, board member ako ng denomination natin. Ewan ko ba, bakit gusto lagi sa Cebu mag-meeting? Lagi ang pinapupunta sa Cebu. Nung andun na kami, sumakay na ako ng aeroplano. Siguro, ang flight lang naman, 45 minutes eh. Nakaka-20 minutes na kami nasa air. Sabi ko sa'yo, bumalaw talaga. Alam nyo, talagang iba yung galaw. At nakita ko kaagad yung stewardess, upo kaagad. At talagang sinipel niya ang sarili niya. Sabi ko, kasi kadalasan stewardess, sila yung huli-huli. Talagang galaw talaga. Parang, alam mo yung nasa paminta ka na inaalog. Talagang, tapos naririnig mo yung mga ito, krak, 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 krak. Yung ganun tunog, kala mo may hiwalay yung ano. Tapos biglang magsasalita yung pilot. Ang sabi ng pilot, we need to go back to Manila. We have a problem in our plane. Narinig mo yun? Ay, sabi ko sa'yo, yung katabi ko, nagsimula na, nagdasag na talaga. Di lang naman siya, ako rin naman. Ako rin naman. Pati rin ako napatasal na. Pero alam nyo, ang isang dasal ko, Lord, bata pa ang aking mga anak. Paano na sila? Tapos, later on, talagang grabe. Tapos nagsimula ng umikot. Nung umikot na, sabi ko sa'yo, makaramdam ko, hindi na ako makakabalik. Hindi ko na makikita ang mga anak ko, ang asawa ko. Alam mo, ang sinabi ko na lang doon sa sarili ko, Lord, ang buhay ko nasa kamay mo. At alam ko, makikita kita. Alam ko, makakapiling. At alam mo, tumahimik ang puso talaga. Tumahimik talaga ang puso mo. Sa biyaya ng Diyos, nakabalik sa Manila. Nakabalik sa Manila, gusto kong halikan yung lupa eh. Gusto kong halikan yung lupa eh. Pero talagang, doon ko naranasan, kawawa ang isang tao na haharap sa kamatayan na walang solidong pag-asa. Saan ang pupunta? Ito kapatid, napakahalaga nito. Kaya nga yung pag-asa natin, na magkakaroon tayo ng bagong katawan dahil sa Panginoon Jesus. Kapatid, napakahalaga niya. Lalo kapag nasa balik ka ng karamdaman. Nakita mo, nalulupay-pay ka na, mahina ka na.
napakahalaga yung pag-asa. Alam mo, this is not the end. This is just the start of a new beginning. Kaya nga, napakahalaga po nun. Isa pa, mapapansin natin, magkakaroon ng bagong langit at mundo. 2 Peter 3:13, bagong langit at mundo. Ang sabi diyan, but in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth, the home of righteousness. Wow! Di ba lulusapin ang lahat? Papalitan ng bago. Wala na ang presence ng kasalanan. Tahanan na ito ng mga matutubig. Wow! At mapapansin natin, andun na talaga, perfect na talaga lahat. Wala na ang patayan. Wala na yung naninira. Diba? Wala na. It's a perfect world. Sa Isaiah nga, pinakita yung picture ng bagong mundo. Ang pinakita doon, ang leon at ang tupa magkasama. Tapos pwede mo nang ilagay ang kamay mo doon sa cobra. Pwede na itong paglaruan. Aba, ibang klaseng picture yun. Napakaganda, di ba? Alam mo, ginaya yan ng isang zoo. Dito sa isang zoo. Ang ginawa nila, naglagay sila ng leon at saka ng tupa. Pinagsama nila sa isang kulungan. Mga mangha kaya yung mga tao. Isipin mo yung leon, dinididaan yung tupa. At yung tupa, natutulog sa tabi ng leon. Ang ganda! Mga mangha talaga yung tao. Sabi, ang galing, paano nyo ginawa yan? Wala, pinagsama lang namin. Talaga, okay na okay yan. Sabi ng zookeeper, ang problema lang, once a week, pinapalitan yung tupa. Papalitan yung tupa. Pagka nagsawa na, kakandila, baka masarap yata to. Pero alam niyo, sa bagong langit, sa bagong mundo, wala nang gano'n. Wala na. It's a perfect world. Isa pa, makakapiling ang Diyos at ang Panginoon Jesus habang buhay. Ito ang maganda. We will no longer live by faith. Makikita na natin ang Panginoon Jesus at makakapiling ang Diyos. And I heard a loud voice from the throne saying, now, the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people. And God Himself will be with them and be their God. Verse 4, and He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For the old order of things has passed away. Beyond imagination. Isipin mo, wala nang iyak, wala nang sakit, wala nang kamatayan, wala nang dalamhati. It's a perfect world. At kasama na ang Panginoon Jesus. We will no longer live by faith. This time, we will live by sight. Wow. Actually, sayang nga eh. Meron akong nakitang picture sa internet na sa sermon, yung pastor, tapos meron dalawang bata. Ang sabi gano'n ng bata, I think I heard the pastor said, those children of God, they will have everlasting life. Everlasting life. Imbis na everlasting life, ang sabi niya, I think I heard, he said everlasting life. Ayan. Nung pinag-iisipan ko yung cartoon, sabi, pero sa tingin ko, totoo yung sinabi ng bata. There will come a time, we will have everlasting life. Life. Kasiyahan. Bakit? Anong sabi dito sa Psalm 16 verse 11? Psalm 16 verse 11, ang sabi diyan, you have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Pupunuin ka ng kagalakan. Anong sabi niya? With eternal pleasures at your right hand. Ang ganda. Diba? Kaya pag nagsasabi sa akin, alam mo, sa Diyos, sa langit, boring. Ay, naku, hindi totoo yan. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Kaya akala mo ganyan. Ang sabi nga sa Bible, you will fill me with joy in your presence. With eternal pleasures at your right hand. Anong boring yan? Hindi kasi nagbabasa ng Bible eh, kaya gano'n eh. Hindi alam kung anong mararanasan. Sa mga taong sanlibutan, wala silang ganitong pag-asa at hindi mahalaga sa kanila. Sa mga tao sa sanlibutan, fairy tale lang to. Pero kaibigan, hindi ka taga sanlibutan.
ikaw ay anak ng Diyos. Iba ang mga anak ng Diyos. Meron tayong dakilang pag-asa at pag-asang to ang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay natin. Dahil sa pag-asang to, ang mga problema at mga mahihirap na sitwasyon ay panandalian lang. Panandalian lang yan. Alam natin, hindi ito permanente dahil sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus. Dahil sa pag-asang to, mapapansin natin, may kabuluhan. May kabuluhan ang mamuhay sa kalooban ng Diyos. May sense. Ang bawat anak ng Diyos ay punong-puno ng pag-asa dahil sa Panginoon Jesus. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa ka. May pag-asa ka pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pag-asa ka. Sa ating pagtatapos, ito ang katangian at pinapahalagahan natin bilang mga anak ng Diyos. Gusto ko lang mag-iwan ng mga tanong. Pag-isipan mo to, ha? Napakahalagang mga tanong to. Sigurado ka na ba na ikaw ay anak ng Diyos? Sigurado ka na ba? Ibig sabihin yan, si Jesus ba ang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Tatandaan mo, kung ikaw ay anak ng Diyos, lagi kang may pag-asa dahil sa Panginoon Jesus. Ito ang katangian mo, ito ang pinapahalagahan mo. Kaya sa totoo lang, ang Kristiyano, hindi dapat na nananatiling depressed, discouraged. Bakit? Kasi may pag-asa ka eh. Kasama sa iyo yan dahil sa Panginoon Jesus.